Magandang hapon po. Muli po si Proy, ang inyong lingkod. Andito po ako sa Kitchen Dells. Naka-duty po ako. Ngayon po 4:30 ng hapon. Araw po ng Lunes. Pag itong oras po walang gaanong customer, kaya po nagbabasa po ako ng Bible. Yung binasa ko po, ibahagi ko po sa inyo. Napakaganda ito. Masarap pakinggan po. Pakinggan po niyo sa Mateo 23:9. Ganito po ang nakasulat. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang ama na nasa langit. Napakagandang pakinggan. Medyo natawa po ako ng konti kasi po mayroong, kung naalala po ninyo, mayroong pastor na nagsasabi bago po mag-lockdown, matagal na lumindol po sa Mindanao, sinabi na pina-stop po nila ang lindol. Natawanan nila yun. Ako natawan ako siguro. Inako niya ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi magtatagal, parusahan siya ng Diyos. Kasi nga, hindi po pwede, walang sinong tao dito na sa lupa akuhin ang kapangyarihan ng Diyos. Dinaas na yung kamay niya, huminto yung lindol. Nagkataon lang po, wala namang lindol na abutin ng 3 oras. Kaya nagkataon lang po yung huminto. Dito mo lang po sa binasa ko, ulitin ko po Mateo 23:9. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang ama na nasa langit. Pero po, doon sa Roma, sa Vatican, napanood ko po sa YouTube na ang tawag po nila sa Santo Papa pala, pinakamataas, ay Most Holy Father. Sa Tagalog po, hindi mo na ako ganong mag-English pero yung Most Holy Father, ang sa pagkaintindi ko sa Tagalog, pinakabanal na ama. Abay, pinintasan nila si pina-stop yung lindol. Dahil inako daw yung kapangyarihan ng Diyos, tama na. Pero sila naman, inubos nila yung karangalan ng Diyos Ama na sa langit. Siya daw yung pinakabanal na ama, Most Holy Father. Wala pa silang kaya po nakakalungkot po isipin na tayo, mamintas tayo, pero tingnan natin sa sarili natin kung sino tayo. Pareho lang naman. Pero yung mga ganong tao po, nakasuot po sa Bible, ang mga pag-uugali pala nila na nagbabanal-banalan, pero sa likod ng lahat ay hindi pala sa Diyos. Pakinggan po natin uli, Marcos 7:6-8. Mga mapagkunwari, tama nga ang sinasabi ni Isaias tungkol sa inyo ng kanyang sulat. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay mapagkunwari lamang sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Binaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sino mang sa inyo ang tradisyon ng mga tao ang sinusunod. Yun po, tradisyon ng mga tao ang sinusunod, yung tawaging Papa, banal na Papa, Santo Papa, pinakabanal na Santo Papa. Samantalang utos pala ni Jesus, ang ating Panginoon Jesus ang nagsalita dito, sulat naman ni Mateo, yung sa binasa ko sa Mateo 23:9. Walang tawaging ama dito sa lupa. Isa lang ang ama nasa langit. Pero yung mga pare, kung tawagin Father. Yung Santo Papa, pinakabanal na ama. Yun po, diba, English. Most Holy Father. Hindi mo na ako sanay mag-English, pero sa pagkatagalog ko po, mag-comment nga po kayo sa baba kung tama ba yung pagkatagalog ko. Yung ang tawag sa Santo Papa, Most Holy Father. Para po sa akin, pagkatagalogin, pinakabanal na ama. Yun po ang sinasabi dito na tradisyon ng tao ang sinusunod natin, hindi sa Diyos. Pero yung bibig natin, sa Diyos. Pagkakausapin mo na mag-Bible study tayo, mag-aral tayo ng salita ng Diyos, ayaw dahil hindi na kailangan daw. Dahil sa Diyos naman daw ang kanilang pininiwalaan. Pero sinabi po dito sa Marcos 7:6-8 na walang kabuluhan
ang inyong pagsamba, bukang bibig sa inyo doon ang Diyos, pero ang puso ninyo ay mga tao ang sisunod. Mga tao. Tatawag ng father doon sa mga pare, magmano pa. O sa Santo Papa, talagang most holy father. Di ba tama ba? Ang Tagalog noon, pinaka banal na ama. Abay, nakakatawa po dahil yung mga ganun po, kung kayo duda, sabi, siyempre kung ano po sabi, nakikialam. Hindi po. Binasa ko po sa Bible, basahin po niyo din. At kapag kalooban ka ng Diyos, ang banal na espiritu upang maunawaan ang mga bagay na yon, kailangan mong ihayag. Kailangan mong ihayag. Kung hindi maniniwala ang tao, hindi mo na, hindi mo na problema yon. Yung nga sabi ni Pablo, wala kang pananagutan sa inyo. Nasabi ko na sa inyo ang lahat. Muli po ang inyong lingkod, si Chef Roy.